Oy, atong ang kinasuhan ng dalawang whistleblower sa mga nawawalang sabungero at itinanggi naman niya na sinuhulan niya si alias Totoy para bawian ng testimonya. Sa halip, ang totoo daw niyan, ito yung nanghihingi sa kanya ng 12 million pesos nung tumakbong mayor at ngayon ay nagpapadagdag pa ng 300 million. Nako, oh. Nung hindi mabigyan, kung ano daw ang sinabi. Mar Gabriel, detalye. Makikira lang po. Bigyan po natin ng dapat. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang negosyanteng si Charlie Atong Ang kasama ang kanyang legal team. Naghain sila ng reklamong kriminal laban sa dati niyang tauhan at nagpapakilalang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at kasama nitong si Alan Bantiles alias Brown. Yan ay matapos siyang pangalanan at ituro kahapon ni alias Totoy na umano'y mastermind sa pagkawala at pagpatay sa higit 100 sabungero noong 2021 at 2022. Kasama sa mga isinampang reklamo ng kampo ni Ang conspiracy to commit attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent persons at slander. Kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yun talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Ayon kay Ang, nagsampa sila ng reklamo para linisin ang kanilang pangalan mula sa mga akusasyon ni alias Totoy. Git ni Ang, disenteng tao sila at hindi mga kriminal gaya ng ibinibintang sa kanila. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga disenteng tao. Lahat ng ina-accuse na rito, mga matitinong tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ng ina-accuse na, pag-aralan nyo rin muna lahat ng binibintang niya. Itinanggi rin ng kampo ni Ang pahayag ni Patidongan na sinuhulan nila ito. Sa halip ay sila raw ang sinubukang kikila ni Patidongan ng 300 milyong piso. Kwento ng isa sa mga abogado ni Ang, inutusan pa siya ni alias Brown na gumawa ng affidavit of recantation na pipirmahan daw ni Patidongan kung magbibigay sila ng 300 milyong piso. After signing, ano ang gagawin? Sabi, may plano silang umalis kasama ang plano. Iba mahirap kasi kapapanganak lang ng asawa ni Dondon yung Julie Patidongan. Sabi naman, bumubuka na daw nga yung mata kaya pwede nang kunan ng passport. Besides, meron naman silang visa sa US, Schengen visa, which he assisted the family. Git ni Atong Ang, Pebrero pa raw nang una siyang kikila ni Patidongan nang tumakbo ito bilang mayor sa bayan ng Borobo sa Surigao del Sur. Nagbigay raw siya noon ng 12 milyong piso pero hindi doon natapos ang pangbablackmail ni Patidongan. Talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Pinangalanan din ni Patidongan ang aktres na si Gretchen Barreto at isang Eric De La Rosa na nakamonitor daw sa mga dayaan sa Tupada at direktang nagre-report kay Ang. Pero gate ni Ang, investor niya ang mga taong idinadamay ni Patidongan. May operation, naglalaban lang sila ng mga manok. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila sila, Eric, ako, si Gretchen, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman ng kumisa-misa niya para sa marketing lang yan, para marami tumaya. Tapos sila Celso Salazar. Ang negosyo niya, poste. Ano wala masamang record yung tao. Paano naman makakasama sa mga ganyan kalokohan yan? Ayon naman sa abogado ni Ang na si Attorney Lorna Kapunan, hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi ni Patidongan na questionable raw ang kredibilidad. Naharap daw ito sa kasong multiple counts of frustrated murder noong 2019 at 2020, gayon din sa kasong robbery noong 2019. Handa raw silang makipagtulungan sa investigasyon ng Department of Justice upang mabigyang linaw ang kaso. Ang objective po natin ay tulungan natin na na lumabas ang katotohanan because ngayon ang lead lang ng Secretary of Justice at ng police authorities ay isang statement na hindi naman totoo. So our objective here really is to help
Sabi nga ni Sir Atong Ang, nandito pa kami para ilabas ang katotohanan. Maging si Ang, pinagplanuhan din daw dukutin at ipatubos ng ransom bago patayin ang grupo ni Patidongan. Ginawa raw ang pagpaplano noong nagtatago ang mga ito sa kanilang safe house sa Parañaque. Mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyon na ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kami masyado.